Magandang araw! Sa video na ito ay ating tatalakayin ang mga dahilan at motibo ng imperialismo. Gayon din, ang pag-usbong ng mga imperialistang bansa at estado. Ang ika-19 na siglo ay nagdala ng malaking pagbabago sa Asya, kung saan ang mga kapangyarihang Europeo ay nagpakita ng kanilang ambisyon sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanilang imperyo. Ang mga motibo sa likod ng imperialismong ito ay may malalim na ugat at naglalayong tugunan ang iba't ibang pangangailangan ng Europa. Mula sa pangkabuhayan hanggang sa pampolitika at panlipunan, ang mga dahilan kung bakit sinakop ng Europa ang Asya. Ito ay nagpapakita ng isang komplikadong larawan ng kanilang mga adhikain at estratehiya. Narito ang mga pangunahing motibo sa likod ng paglawak ng mga kapangyarihang imperial ng Europa sa Asya noong ika-19 na siglo. Una, mga motibo sa ekonomiya. Hinangad ng mga kapangyarihang Europeo na magkaroon ng akses sa mahalagang yaman at bagong pamilihan sa Asya. Interesado silang kumuha ng mga hilaw na materyales tulad ng pampalasa, tsaa, sutla at opium, pati na rin ang pagtatatag ng mga kolonya para sa mga layuning pangkalakalan. Ikalawa, ang pampolitika at estratehikong motibo. Ang mga kapangyarihang Europeo ay naglalayong magtatag ng pampolitikang dominasyon at kontrol sa mga teritoryo ng Asya upang mapalawak ang kanilang sariling impluwensya sa politika. Nais nilang masiguro na magpatuloy ang mga estratehikong base militar at kontrolin ang mahalagang ruta ng kalakalan. Ikatlo, ideolohikal na motibo. Ang konsepto ng white man's burden at ang paniniwala sa kataas-taasang lahi ang naghikayat sa mga Europeo na ipalaganap ang kanilang sibilisasyon at kultura upang sibilisahin at gawing makabago ang mga lipunang Asyano na kanilang nakatagpo. Ang imperialistang pag-iisip na ito ay pinalakas ng isang pakiramdam ng higit na kausayan sa kultura at ang pagnanais na magpataw ng mga halaga ng kanluranin sa mga bansang hindi Europeo. Ikaapat, mga kalamangan sa teknolohiya. Ang mga kapangyarihang Europeo ay may advanced na teknolohiyang militar at higit na kakayahang pandagat na nagbigay sa kanila ng malaking kalamangan sa mga kapangyarihan ng Asya. Ang teknolohikal na superioridad na ito ang nagbigay daan sa kanila upang sakupin at kontrolin ang malaking bahagi ng Asya. Ikalima, ang kompetisyon sa mga kapangyarihang Europeo. Ang pagtatalo ng mga kolonya sa Asya ay nagtulak din ng matinding kompetisyon sa pagitan ng mga kapangyarihang Europeo. Ang mga bansang tulad ng Britanya, Pransya at Alemanya ay nagsisikap na makamit ang pangingibabaw at hinahangad na higitan ang isa't isa sa pamamagitan ng pagkuha ng mas maraming kolonya at pagpapalawak ng kanilang impluwensya sa Asya. Ang ikalawang yugto, ang pagpasok ng mga imperialistang estado. Ang pagsisimula ng Rebolusyong Industrial ang nagtulak sa mga imperyo upang higpitan ang kanilang kapit sa mga kolonyang kanilang nasakop. Nang sa gayon, ay hindi ito maagaw ng iba. Matatandaang ang Portugal, Espanya, France, England, at ang The Netherlands ang mga imperialistang bansa na nanguna noong magsimula ang ika-16 na siglo. At itinuturing rin ito bilang unang yugto ng imperialismo sa kasaysayan. Sa pagtatapos ng ika-18 siglo, ang tunggalian sa pagpapanatili at pagpapalawak ng mga teritoryo ay muling lumakas sa pagpasok ng mga imperialistang estado tulad ng Germany, Japan at United States. Ang bahaging ito ay tinukoy bilang ikalawang yugto ng imperialismong kanluranin. Sa pagpapatuloy ng Rebolusyong Industrial, maraming pagbabago sa iba't ibang aspeto ang naganap
Kabilang narito ang pagkakadiskubre ng iba't ibang makabagong teknolohiya para sa transportasyon, makinarya, at armas para sa pakikidigma. Dahil sa industrialisasyon, lubos na nangailangan ng mapagkukunan ng sangkap mula sa mga itinayong pabrika, mga manggagawa, at merkadong tatangkilik sa mga naprosesong material. Dahil dito, muling nagalugad ang mga imperialistang estado upang makapanakop. Sa ikalawang yugto ng imperialismo, iba't ibang uri ng pananakop ang umusbong, at ito ay ang mga sumusunod. Kolonya. Ito ay tumutukoy sa ganap na pamamahala sa bansa o teritoryo ng mga dayuhang mananakop. Protectorate. Ang isang bansa o teritoryo ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng sarili nitong pamahalaan. Ngunit sa ilalim nito, nandoon pa rin ang kapangyarihan ng dayuhang mananakop. Sphere of influence. Ito naman ay may eksklusibong pribilehiyo ang mga dayuhang mananakop sa pamumuhunan, kalakalan, o pangkabuhayan ng isang teritoryo. Ang mandate naman ay mga teritoryong hindi pa handang pangasiwaan ng kanilang katutubong pinuno, kung kaya't pansamantalang pamumunuan ng League of Nations. May dalawang uri ng pangangasiwa. Una, ang tuwirang pagkontrol. Sa uring ito, dayuhang mananakop ang ganap na nangangasiwa, kung saan halaw sa Europeo ang institusyon at burokrasya. Kasama sa layunin ang ipalaganap ang dayuhang kultura at nagkakaroon ng panghihimasok sa panlipunan, pang-ekonomiya at pangkulturang usapin. Ang hindi tuwirang pagkontrol. Sa ilalim ng ganitong uri, nangangasiwa ang mga katutubong pinuno. Halaw din sa Europeo ang institusyon at burokrasya, ngunit may batas o tradisyon mula sa mga katutubo. Sa uring ito, pinaghahanda ang mga katutubong pinuno sa pagsasarili ng kanilang pamahalaan. Karamihan sa mga bansa sa Africa at Asia ay nasakop, at iilan lamang dito ang hindi. Katulad ng bansang Thailand, sapagkat ginawa itong buffer state o tagapamagitan kung sakaling magkaroon ng pag-aalsa sa mga nangangasiwa ang mga rehiyon o bansang nakapaligid dito. Bukod rito, hindi rin nagawang masakop ang Ethiopia at Afghanistan dahil bukod sa malakas ang depensa nito laban sa mga nagtatangkang manakop, ito rin ay mahirap puntahan sapagkat ito ay bulubundukin. Sa kabilang banda naman ay ang Japan. Dahil sa maayos na estratehiya ng mga Hapon, sila ay hindi napasok ng mga dayuhan. Bagkus sila ang mga nanakop sa mga karating nitong bansa sa pagtatapos ng ika-19 na siglo. Ang Estados Unidos. Mula sa agrikultura, naging isang industrial na nasyon ang Estados Unidos at kalaunay naging pinakamayamang bansa at malakas na kapangyarihang industrial. Noong taong 1898, nang makalaya ang Amerika sa mga kamay ng Espanya at sa pagtatapos ng ika-19 na siglo, nagawang magpalakas ng bansa at manakop ng iba pang mga bansa, kabilang dito ang Hawaiian Islands, Cuba, Guam, Puerto Rico, at Pilipinas. Ang Opium War. Sumiklab ang digmaang opyo sa pagitan ng mga British at Manchu noong taong 1839 sa ilalim ng dinastiyang Qing sa China matapos tanggihan ng imperyo ang alok ng Britanya na mas palawakin pa ang pangkalakalan na relasyon ng dalawa. Sa pagbabalik muli ng mga British, ang dinastiya ay napasuko at puwersahang pinalagda sa kasulatang Nanjing matapos itong matalo ng mga malalakas na armas na pandigma ng kalaban. Gayunpaman, ang pagkatalong ito ng dinastiyang Qing ay dulot rin ng problema sa loob ng politika na sistema ng bansa
bunsod ng korupsyon at kawalan ng sapat na kakayahang mamuno ng mga opisyal. Ang Russia at Anglo-Afghan War. Matapos ang matagumpay na pananakop ng mga British sa silangan, Timog at Timog Silangang Asya, sunod naman nilang naging interes ang Hilagang Asya na noon ay sinasakop na ng mga Ruso. Tumindi ang kompetisyon para sa mga bansang Persia, Afghanistan at Tibet sa pagitan ng dalawa, dahilan upang maganap ang dalawang magkasunod na digmaang Anglo-Afghan noong taong 1839 hanggang 1842 at noong taong 1878 hanggang 1880. Sa bisa ng Anglo-Afghan Entente, nagkasundo ang dalawang imperialistang bansa na sa British mapupunta ang pangangasiwa sa Afghanistan, habang ang Russia naman ang may impluwensya sa Tibet. Bukod rito, nagkasundo ang dalawa na walang makikialam sa Persia, na ngayon ay bansang Iran. Ang bansang Japan. Ginulat ng mga Hapon ng mundo matapos nitong makibahagi sa pananakop ng mga bansa sa Timog at Timog Silangang Asya. Unang nasakop ng mga Hapon ang pulo ng Taiwan mula sa China bilang kabayaran sa napatay ng mga Hapong manlalayag. Sunod na sinakop ng mga ito ay ang Liadong Peninsula na sinubukang kunin ng Russia. Ngunit hindi napagtagumpayan matapos na atakihin at palubugin ng mga Hapon ang mga barko ng Russia noong taong 1905. Sa loob ng maikling panahon, nakuha ng mga ito ang kontrol sa Korea na ikinasawi ng maraming buhay. Nagpatuloy ang pananakop na ito mula sa Pilipinas noong taong 1942 patungo sa Indochina noong 1945. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na mayroon kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!